Good evening, family. So, ito yung pag-aaralan natin, ano? Ito. So, saka ko nasasabihin kung saan ko tong lugar isinulat, no? At saka pinag-aralan yung Biblia. Ito ay sinulat ko noong 9:02 ng umaga. 5 May 3, 2025. Pahayag 1:1 hanggang 3. At saka pagbati sa 7 iglesia. Pahayag 4 ay pahayag 1:4 hanggang 8. So dito hindi nakasulat yun, ano? Babasahin natin yun. So ito, bakit ko sinulat, no? At saka bakit ko ginagawa to? Sinulat ko to at nilagdaan. Sa katunayan, may makikita kayong bakas dito na parang pula, dugo yun. Dugo ko yun na inilagay dito sa salita ng Diyos. Saka pirma, no? Baka pagdating ng araw, sabihin nyo, si Jose Rizal nga, di ba? Pinapurihan nyo sa ginawa niya. Hindi naman halos tungkol sa Diyos ang kanyang ginawa, no? Para sa sanlibutan yun. Para sa makasanlibutan yun, ginawa niya. Karamihan. Hindi ko naman siya sa sinisiraan, pero nakita nyo yung tinangkilik ng mga tao, mga sulat niya, pinahalagahan ng mga tao, no? So, kung sakaling dumating ang araw na wala na ako, pahalagahan niya rin ako dahil sa ginawa ko patungkol sa Diyos, maraming salamat. Kasi, nakita nyo, up and side, mababa, mataas, sa kahirapan, basta lagi nyong isipin na lahat ng ginawa ko, bagamat pangit sa inyong paningin, bakit siya pangit sa pandinig nyo, ginawa ko yun para sa Panginoon Diyos, no? Para maging halimbawa bilang isang tao tulad ni Jesus noon. So, kailangan hindi yung pagiging Diyos ni Jesus ang tingnan natin, yung pagiging tao. Alam niyo naman kung paano ako magpakilala noon. Kahit nasabihin kong ako si Jesus, hindi naman kayo maniniwala, di ba? So, bali tatlong verse to, no? 1 Corinto 3:1 hanggang 23. Babasahin din natin yun mamaya, no? Pahayag. Ito ang pahayag ni Jesus. Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng mga anghel na Kanyang isinugo. Ang layunin ng pahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. So dito sinasabi na malapit ng maganap to. So kung iisipin natin na hindi pa nagaganap to sa panahon nila Juan, pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Jesucristo. Pinagpala ang mga bumabasa ng aklat na ito ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nakasulat dito.
sapagkat malapit na itong maganap. So, ano ba yung susunod? Pagbati sa iglesia. So, ito, kaya sinusulat ko to. So, para mapatunayan ko sa inyo na pinag-aralan ko to, hindi lang basta pinag-aralan. Isinulat ko yung magagandang mga bersikulo tulad nito. Pagbati sa 7 iglesia. So, ang napili ko ditong bersikulo na isinulat ko, dito ko babasahin na sa sinulat ko na to. Tingnan ninyo, dumating siyang mula siyang nasa alapaap at nakikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ito yung sinasabi ko. Umiyak ang lahat. Ay, ito pala. Sinabi ko na to dati. Na umiyak ang lahat ng tao dahil sa nakita nila. Ako, paano? So, may mga bagay kasi na mahiwaga, no? Na ipinapaliwanag natin na halimbawa, nakita natin. Ngayon, dahil yung makapangyarihan ng Diyos, tinatanggal niya sa isipan natin. Halimbawa, lahat ng tao nakakita sa mukha ni Jesus. Dahil nga sagrado si Jesus, tinatanggal sa mga tao lahat ng alaala patungkol kay Jesus. Dahil nga sagrado si Jesus. Nakita niyo, walang nakakaalala o nakaguhit man lang ng mukha ni Jesus nung panahon ni Jesus. Diba? Samantalang marami namang mga magaling mag-drawing noon. Ba't hindi nila i-drawing ang mukha ni Jesus ng mga apostol? Diba? Para patunayan kung sino at ano talaga ang mukha ni Jesus. Ang katunayan, ayaw nga ipakita o ipaalam sa mga tao yung mga bagay na may patungkol kay Jesus. Dahil nga sagrado at saka banal ang mga yon. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nalalaman natin ang mga kaloob at mga biyaya ng patungkol kay Jesus, no? So, ito, basahin natin. Pagbati sa iglesia. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. So, Asya, kasama ang Pilipinas dyan, di ba? Sumainyo nawa ang kagandaang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Jesucristo ang dapat na saksi, ang panganay ng mga binuhay mula sa kamatayan at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at sa Ama. Kay Jesucristo ang kaluwalhatian ay kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ito yung nakasulat dito, 7. Tingnan ninyo, ito yung sinulat ko, ito yung napili ko dito. Tingnan ninyo, dumating siya nasa alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya.
Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa Kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. So, yung sinunod na sinulat ko rito, ito, kung mababasa nyo, 1 Corinto, no? 3:7 hanggang 23. So, sinulat ko siya ng kasunod nito, 9 AM, no? Sinulat ko siya nung hapon na. Nakasulat dito, 7:58 PM. So, dahil nga, sigurado, isang araw ko lang ito sinulat, pero magkaiba ng oras, umaga at saka hapon. Sapagkat nanaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan. So, magandang topic to, no? So, dito makikita nyo kung paano ang mga lingkod ng Diyos kung paano nagkakasala at kung gaano sila kababaw sa salita ng Diyos, no? So, sa susunod ko na video ko na lang ito, itatopic para maging bungad to, no? So, maraming salamat. Yung susunod na video ko, pag-aralan natin ito. Ngayon din yun, sa pangalan ni Jesus.